Sari-sari store hack para balik-balikan ka ng mga customer mo. Kung yung topic na yan, kanegosyo, alam ko gusto mo, kaya tara, pag-usapan na natin to. Number 1, huwag mong pautangin para hindi siya magkaroon ng dahilan para pagtaguan ka. Alam nyo kanegosyo, minsan tayo rin naman yung may kasalanan eh. Nakwentuhan lang tayo konti, nakuha yung loob natin. Kapag hiniritan tayo ng pautang, talagang bibigyan natin si customer. Kaya nangyayari, imbis na nakikita mo siya araw-araw sana na bumibili dyan sa tindahan mo, wala. Hindi mo na makita. Pinagtataguan ka na. Kung minsan, makikita mo pa, matatanong pa, nandun sa kabilang tindahan, doon bumibili. Aba, si ano to bakit hindi yung bumibili dito? May nakuha pa sa akin yun Di ba? Hindi ko naman nilalahat ka negosyo, pero kalimitan kasi sa mga customer, talagang ganyan ang nangyayari. Sa una, pagbibigyan mo. Good payer yan, sa umpisa magbabayad. Papakita pa sa'yo. Pero habang tumatagal na nangungutang siya dyan sa tindahan mo, padalang na ng padalang yung pagbisita niya dyan sa tindahan mo. Hanggang sa magulat ka na lang isang araw, di mo talaga siya nakikita. Talagang hindi na talaga siya nagpunta sa tindahan mo. Wala na. Nagtatago na. Kaya kung ako sa'yo ka negosyo, huwag mong pautangin yung customer mo para hindi siya magkaroon ng dahilan para pagtaguan ka. Number 2, hingan mo ng deposito sa tuwing bumibili siya ng alak o soft drinks diyan sa tindahan mo. Alam mo kanegosyo, kapag ganyan ang nakasanayan mong ugali sa mga customer mo, magugulat ka. Wala pang isang oras pagkatapos mananghalian ng mga customer mo, magugulat ka. Yung bote ng soft drinks mo, wala pang isang oras, nakabalik na dyan sa tindahan mo. Ganyan kasi ang ugali ng mga Pilipino. Kung wala kang iiwan ng collateral, hindi yan magkakaroon ng interes para ibalik yung hiniram niya dyan sa tindahan mo. Kaya kung ako sa'yo, ugaliin mo na manghingi ng deposito every time na may bibili sa'yo ng soft drinks o alak. Number 3, tawagin mo silang pogi, idol. Uy, ganda! Maniwala ka sa akin, pasikretong ngingiti ang customer mo. At kapag ka napanalunan mo yung ngiti ng customer mo, magiging paborito niyang bilihan niyang tindahan mo. Huwag kang matakot na makipagpalagayan ng loob niyan sa mga customer mo. Kapag ka tinawag ko ng ganyan yung mga customer ko, baka isipin nila, close kami. Diba? Uutangan na ako niyan, sisimulan na ako, uumpisahan na ako niyan. Alam mo ka negosyo, kahit hindi ka makipag-close sa mga customer mo, meron at merong tao na dadating diyan sa tindahan mo na susubok umutang na mga paninda mo kahit hindi kayo close nun. Kaya kung ako sa'yo, kaysa ganyan ang isipin mo, magmaasim ka, makipagkaibigan ka na lang sa mga customer mo, di ba? Siguradong dadami pa ang suki mo. At pagdating naman sa pagpapautang, hindi mo naman pwedeng sisihin yung mga customer mo na kaya nalulugi ang tindahan mo kasi utang ng utang. Yung mga tao diyan sa area mo, yung tao diyan, yung mga kapitbahay mo, yung mga suki mo, utang ng utang, di ba? Hindi mo pwedeng isisi sa kanila yung kanegosyo dahil unang-una, wala naman silang kinalaman dyan. Susubok at susubok yung umutang sa tindahan mo, depende na lang sa'yo kung pagbibigyan mo o hindi. Kung meron kang rules na sinusunod sa tindahan mo, unang-una ka negosyo, hindi mangyayari na mautangan ka at hindi malulugi yung negosyo mo nang dahil sa utang. Kasi umpisa pa lang, may rules kang sinusunod at hindi mo sila pinagbigyan sa gusto nila. Ngayon, kung hahanap sila ng mga tindahan kung saan makakautang sila ng mga produkto, di dun sila, di ba? Huwag mo intindihin yung kabilang tindahan, ang intindihin mo yung sarili mong negosyo. At number 4 ka negosyo, palagi mong isusuot yung napakaganda mong ngiti. Araw-araw dapat suot-suot mo yung kanegosyo. Alam mo, yan ang pinakamadaling marketing strategy na pwede mong ilagay yan sa tindahan mo. Alam mo, magiging mahirap lang naman yan para sa'yo kung medyo pinaglihi ka sa samahan ng loob. Kalimitan kasi mga kanegosyo, kaya ayaw na mga customer na bumibili sa isang tindahan dahil napakasungit na nagtitinda. Diba? Papunta pa lang siya sa tindahan, nakikita niya na nakasibangot yung pagmumukha ng tindera. Di ba sino ba namang may gusto ng ganun? Kapag tayo nga mga kanegosyo, di ba namimili tayo sa mga supermarket, kapag nakikita natin yung kahera na nakasibangot, di ba ayaw natin pumila doon sa linya na yun? Hahanap tayo ng ibang linya kung saan nakikita natin na magiliw yung kahera. Di ba? Ganun din kapag nasa tindahan tayo kanegosyo. Siguraduhin natin at pilitin natin na kahit sobrang pagod na tayo sa pagtitinda araw-araw at sa pamimili ng mga paninda natin, pilitin pa rin nating umiti kanegosyo dahil yan, libre lang yan. Diba? Hindi naman tayo nagbabayad para maglagay ng ngiti sa mga labet. Ang kagandahan pa dyan kanegosyo, kapag ikaw nakangiti ka,
nag-a-absorb ka ng positive energy para dyan sa negosyo mo at maita-transfer mo yan sa mga customer mo. Once na mai-transfer mo yan sa mga customer mo, syempre, magiging positibo yung enerhiya dyan sa buong tindahan mo, sa buong paligid mo, at sa buong community mo kanegosyo. Dahil syempre, yung mga kasalubong nila, since nakangiti sila, ngingitian din nila yun at magingitian sila. At mukha sila mga siraulo kasi mga nakangiti sila. Diba? Negosyo, tama na nga. Pero basta, yung negosyo, always wear your smile every day. Okay? Nga pala mga negosyo, gusto ko lang i-share sa inyo itong iniinom ko, no? Kasi baka napansin nyo bakit kulay berde, ano? Eto, barley. Hindi ko to ina-endorso kanegosyo, pero natuwa lang ako dito kasi may 2 buwan na rin namin iniinom ni Mrs. to at nagustuhan namin yung naging resulta sa amin, no? Guminahawa yung pakiramdam namin, gumanda yung pakiramdam namin, no? Sa araw-araw. Parang dati kasi kapag gigising kami, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam namin. Tapos nung sinimulan namin inumin to kanegosyo, parang naging feeling young. Diba? Alam mo kasi kapag may edad ka na kanegosyo, ang hinahanap na ng katawan mo, hindi na yung mga hindi na yung mga masasarap na pagkain. Ang hinahanap na ng katawan mo at kailangan ng katawan mo is yung mga healthy foods, di ba? Ito kasi isa na to vegan. Hintay-hintay lang kayo mga kanegosyo kasi pinag-aaralan na namin ni Mrs. kung paano kami makakapagpadala nito dyan sa inyo para masubukan nyo rin naman ang ganda nito. Number 5, kabisaduhin mo yung mga regular na binibili ng mga customer mo, yung mga suki mo, para kapag ka nakikita mo pa lang sila na paparating na dyan sa tindahan mo, hinahanda mo na kagad kung ano yung regular na binibili nila. Halimbawa, eto si 2 sigarilyo palagi yung binibili nito. Ito naman si palaging shampoo binibili nito sa ganitong oras. Etong batang to, laging inuutosan to ng magulang niya na bumili ng soft drinks tuwing tanghali. O di ba? Nakikita mo pa lang sila, nakahanda na yung mga produkto na bibili nila. Kapag ganyang negosyo, muscle memory ang tawag yan. Kaya sila, syempre, iisipin nila kapag lalabas sila ng bahay, bibili ako ng saan ba ako pupunta? Syempre doon na sa tindahan ni Mr. Mark, di ba? Kasi doon, hindi pa ako nagsasalita, wala pang lumalabas na salita sa bibig ko, alam niya na kung ano yung bibiling ko, di ba? Mga ganyang negosyo, simple, simpleng bagay kung tawagin niyang negosyo, pero napakalaki ng impact niyan sa mga customer natin. Number 6, ito importante to kaya dapat makinig ka ng mabuti. Siguraduhin mo na palaging available yung yelo diyan sa loob ng tindahan mo. Alam mo kanegosyo, based on my personal abnormal experience sa pagtitindahan, ang yelo, walang suki-suki diyan kanegosyo. Kahit yung mga tao na sobrang busit na busit sa pagmumukha mo, diyan sa hilatsin ng mukha mo kanegosyo, kapag kaya nag-inuman at wala silang makuhang yelo sa tindahang binibilhan nila, kahit maglibot pa sila sa area na kung saan nakatirik yung tindahan mo at wala silang nakuha, diyan at diyan sa tindahan mo babagsak ang mga paan yan. Maniwala ka sa akin kanegosyo, pagdating sa yelo, walang suki-suki dyan. Siyempre, alangan namang mag-inuman sila ng walang yelo na hindi malamig yung iniinom nila, di ba? Tanghaling tapat, napakainit ng panahon, kailangan ng yelo, walang mabilhan, pero yung tindahan mo, laging available ang yelo dyan. Sa palagay mo, pipiliin pa nila yung pride nila? Siyempre hindi kanegosyo. Magbababa ng pride yan. Pupunta sa tindahan mo yan. Diba? Kasi nandiyan sa loob ng tindahan mo yung kailangan nila. At walang iba kung hindi yelo. Kaya make sure kanegosyo na yung yelo is always available sa tindahan mo day and night. Number 7. Huwag na huwag kang manghihinayang na magpagawa ng mga tarpaulin para ilagay dyan sa tindahan mo. Budgetan mo yan kanegosyo. Gastusan mo yan. Alam mo kung bakit? Kasi 2024 na kanegosyo. Iba na po yung competition ngayon kumpara noon. Kung dati, pag nakita lang ng tao dyan sa harap ng bahay mo, may mga delata ka, may mga paninda ka. Uy, may tindahan pala dito. Alam na kagad. Pero ngayon kanegosyo, iba na po. Kung dati kaliwat kanan lang ang tindahan, ngayong 2024 kanegosyo, parang duplex na yan kasi dikit-dikit. Kahit saang ka lumingon may tindahan. Maglakad ka sa isang eskinita, hindi bababa sa 7 tindahan na madadaanan mo. Ganyan nakarami ang tindahan sa Pilipinas. Kaya dapat mag-invest ka sa mga marketing materials kanegosyo, kagaya ng tarpaulin, ng poster, o kung ano-ano pa na magsisilbing taga-sigaw para sa tindahan mo kanegosyo, di ba?
Alam mo, yung 7-Eleven nga, kung pupunta ka sa 7-Eleven ka negosyo, makikita mo sa loob at labas ng establishmento nila, may mga tarpaulin, may mga poster, 'di ba? Bago ka pumasok sa loob, hindi bababa sa 5 poster ang makikita mo. Pagdating mo naman sa loob, napakaraming poster, 'di ba? May mga TV pa sila na talagang nagpa-flash yung mga paninda nila. Mga marketing materials din kung tawagin ka negosyo at napaka-importante niyan para sa mga customer. Kasi mga customer ka negosyo, visual yan eh. Kung ano yung nakikita nila, doon naiengganyo sila. Nagiging interesado sila. Kaya kahit hindi nila kailangan, napapabili sila. Ganyan na po kanegosyo ang labanan ngayon sa pagbibusiness. Hindi pa nga dyan natatapos yung kanegosyo eh. Yung mga 7-Eleven, yung mga mini stop noon, di ba? Makikita mo yan sa Facebook, di ba? Yung mga SM, ayan. Nasa Facebook rin sila, di ba? Mapapanood at makikita mo sila sa Facebook. May mga everyday posting yan kanegosyo. Siyempre, para maging relevant sila sa mga tao at hindi sila makalimutan kasi kapag ka nagpabaya sila, alam nila na merong mga gutom na kumpanya na mga negosyo na magte-take over sa kanila. Eh Mark, bakit ko gagawin yan? Sari-sari store lang naman ako, maliit lang naman itong negosyo ko. Maliit lang naman yung tindahan ko. Eh ayun na nga ang problema ka negosyo. Kaya yung negosyo mo ang liit-liit kasi ang iniisip mo sa kanya, maliit. Kaya hindi yan lumalaki kasi ang mindset mo pala dyan sa negosyo mo, maliit. Hindi yan nagiging successful, hindi yan lumalago. Pero kung papalitan mo yung mindset mo at ang iisipin mo ka negosyo, ay itong business ko na to, aalagaan ko to. Pag susumikapan ko na mabuti to para mapalago ko to along the years, talagang ito, bibigyan ko to ng atensyon na kinakailangan niya. Magpapagod ako, magsasacrifice ako ng mga para maging successful tong business ko at pagdating ng mga ilang taon, sisiguraduhin ko na lalaki tong negosyo at magkakaroon pa ako ng mga branches. Alam mo ka negosyo, kung ganyan ang mindset mo, eh siguradong ganyan na mangyayari kasi una pa lang tama na yung ginagawa mo eh. Una pa lang ka negosyo yung nakatanim na sa isip mo, magiging successful ang business mo. Kaya naa-attract mo yung kanegosyo at doon ka napupunta sa tamang direction kung saan papunta sa paglago yung negosyong pinapatakbo mo. Mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung umabot kayo hanggang dito sa dulo ng ating video, ibig sabihin kanegosyo, gusto mo yung ganitong klase ng usapan, yung mga tindahan, tips at ibang tungkol sa pagnenegosyo. Kaya mga kanegosyo, kung hindi ka pa nakapollow, please follow my Facebook account. Ayan, Mark Patrick Salazar. At please subscribe to my YouTube channel, Kanegosyo, para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga ganitong klase ng video. Yun lang po mga kanegosyo. Maraming salamat sa inyo.